Talaga dito. Takbo pa eh. Taga saan ka ba? Dito po. Ano ka dito? Teacher po. Teacher? Ba't may radyo ka? Sa school po namin. Ano ka, security ng ano? Sa ano po, sa school po namin. Pang? Para po sa ano sa school namin. O teacher ka tapos wala kang helmet? Sorry po. Paano naman natin tuturuan ng ating mga estudyante kung ganun? O RCR na rin po. Sir, baka pwede wag din naliyado sa ano. Kaliwa kayo. Sa ano nyo, nakaka-teacher. Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Dapat inisip nyo muna yan bago kayo gumawa ng mali. Beles! Beles! Isa lang yung paisa-isa lang yung tow truck natin para ano. No helmet. Copy. Sige, sige. Ipatawag mo yung scope ng baklaran. Wala. Dumaan kami ng laser eh. Sa ano? Malinis yung ano ng baklaran doon. Wala. Pwede po yan sa Bayad Center. Bayad center. Opo, pwede. Magkano pong 1.5 po sir. 1.5, no helmet. Alam niyo, wala kung para sa akin lang, wala akong nakikitang mali sa pagsita nitong MMDA officials na to doon sa teacher na walang helmet. Unang-una ay talagang nag-violate siya. And then doon sa sinabi niya na teacher pa po kayo, paano kayo nagtuturo niyan? Ito ho ay simple logic lang na alam naman ho natin ang ibig sabihin ng MMDA na teacher ka, kailangan ikaw ang maging mabuting ehemplo na kailangan makita ng mga estudyante mo na sumusunod ka sa batas. At saka hindi naman ho yan para sa ibang tao yung pagsusuot ng helmet. Yan ay para sa inyo. Para kung kayo ay matumba, hindi basta-basta ahataw yung ulo nyo, may protection kayo. Kaya ho yung batas na yan ay pinatutupad dahil iniingatan kayo. Ngayon o, sa sinabi nga ulit ng MMDA na paano ka tuturo niyan, ganyan hindi ka logic, hindi ka nakakasunod sa batas. Yun ho yung isa doon. Tama ho doon ng MMDA. Ngayon o, dun sa sinasabi na i-stop yung video, malinaw naman ho na sinabi nung MMDA na blurry lang yung teacher at saka hindi, wag na lang banggitin yung name. You know, ang pinupunto ko ho dito, sana ho mapanood ng iba na it doesn't matter who you are. Kailangan mag-follow kayo sa rules, mag-follow kayo sa batas. Kasi kung ang iingatan natin yung image natin, pero hindi naman tayo sumusunod sa batas, mali ho yun. Kailangan ho, ingatan natin ang image natin na sumusunod tayo sa batas. At saka ipinapakita ko dito na walang sinisino yung sigo. So yun ho ay isang halimbawa ng mabuting trabaho na porque kapwa public service ka, hindi ka nahuhulihin, hindi ka nasisitahin. Hindi naman ho ang purpose noong, I believe na hindi naman ang purpose ng MMDA na ipahiya. Ang purpose palagay ko ng MMDA, whoever you are, dapat sumunod ka sa batas, hulihin ka namin pagka hindi ka sumunod sa batas. Yun ho palagay ko ang ipinakikita dito mo. Ngayon ho, ito, sorry ho sa mga teacher, may nakita ho ako na sinasabi na tanggalin na yung sigo, ay Teachers Federation. Hindi ho sana ganun, kasi kung ang mangyayari ho sa atin, magkakampi-kampi ho tayo. Kakampihan ho natin yung teacher
dahil sa sinasabi niyo na abuse yung privacy niya, kita naman ho yun na naka-blurred. At saka kita din naman ho na sinabi pa noong MMDA na huwag nyo na lang sabihin yung pangalan nyo. Ang purpose palagay ko ng MMDA dito ay hulihin kahit sino at ipakita sa public na kahit sino ka ay hulihin ka. Ngayon, ang isa hong mali na dapat ayusin ng mga teacher, yung Teachers Federation, wag ho nila na i-push na tanggalin ito si Go. Dahil yung si Go ay tumutupad ng kanyang tungkulin. Ngayon, kung ang mangyayari, lahat na lang ho ng samahan, maghahabla. Halimbawa, gaya nito, yung teacher, hinuli, and then sabihin na abuse yung privacy, and then yung binakapan siya ng Teachers Federation, paano naman ho next time? Yung mga manghuhuli, baka matakot na hong manghuli ng teacher dahil baka mamaya masuspended din o matanggal din. May pangingilagan ho. Hindi ho dapat ang titingnan natin dito ay yung ipinahiya yung teacher. Hindi ho yung dapat ang titingnan natin. Hindi naman ho actually siya talaga napahiya eh. Yung motive naman ho palagay ko ng MMDA ni Go ay ipakita in public na hindi ko kahit public service ka o kung sino ka, uhulihin ka. Kaya nga ho sinabi niya na blurry naman ang mukha mo at wag mo na lang banggitin ang pangalan mo. Ngayon, mali ho yung nagsasabi sa Teachers Federation na tanggalin yung sigo. Teacher ho kayo. Dapat ho, ang isipin nyo, positive thinking nyo na trabaho niya yun. Na okay na mahuli kasi nag-violate. Kasi ang mangyayari parang ito tinotolerate ho natin yung kapwa niyo teacher na kahit na ang pakay natin hindi natin itinotolerate, pero sumisiksik ko sa isipan ng iba na may magbabakap sa akin. Nadiyan naman ng Teachers Federation, mga kapwa ko ka-teacher. So nalakas yung loob ng iba na mag-violate. Ngayon yung nagawa ng kanilang trabaho, mag-aalanganin na sumita ngayon ng nagba-violate. Kasi may mga grupo na babakak sa kanila. Kaya hindi nagkakamali ng kaayusan. Dapat it doesn't matter who you are. Kung nag-violate ka, so tanggapin mo yung parusa. Tanggapin mo yung consequences ng violation mo. Ticket. Kasi yung madaling hanapin na inabuse mo yung privacy ko. As laban na lang doon sa pagbibigay mo ng ticket. Pwede yung mangyari na kasi masama ang loob mo dahil binigyan ka ng ticket. So, hahanapan mo siya ng butas. Hindi ho ganun. Dapat yung Teachers Federation, sabihan niyo yung kapwa niyo teacher na huwag na tayo mag-violate, sumunod tayo sa batas, ipakita natin sa mga estudyante na tayo ay magandang ehemplo na sumusunod tayo sa batas. Hindi yung hahanapan natin ng butas kung ano yung may babato natin doon sa humuli sa atin, which is nagtatrabaho naman ng ayos. Mali ho yun. Teacher ho kayo. Dapat unang-unang iisipin nyo dyan yung positive, yung ano ba yung naging pagkakamali ng kapwa nyo teacher. Paano ba maaayos yun? Hindi yung babatuhin nyo yung sumita, babakapan nyo yung sinita, and then gusto nyo ipatanggal yung MMDA. Mali ho yun. Mali ho. Tandaan nyo ho, yung tao ho naghahanap buhay. Sinita lang niya ho yung kapwa nyo teacher. Huwag nyo ho siyang ipapatanggal. Gaya nyo rin ho siya. Ginagampanan nyo kanyang trabaho. Tandaan nyo, may pamilya din ho yan. Tumupad ho siya sa kanyang tungkulin. Ngayon ho, sa pagtupad niya ng kanyang tungkulin,
gusto nyo hong tanggalin yung taong tumutupad sa kanyang tungkulin? Ano ho bang gusto nyo mangyari doon sa mga taong okay, trabaho na lang ng trabaho na hindi naman tumutupad ng kanilang tungkulin? Yung binabayaran na lang ng mga tax, sumusweldo ng hindi tumutupad ng kanyang tungkulin? Mali ho yun. Itong ganitong tao na tumutupad ng kanyang tungkulin, huwag niyong ipupush na tanggalin sa trabaho. Mali ho yun. Dapat nga ho, sila yung back-upan natin dahil sila yung mga tumutupad sa trabaho. Hindi, wag niyo hong silipin yung na-abuse yung privacy nung kapwa niyo teacher. Mali ho yun. Mabuti ho yung ito dahil sa napanood ko, mabuti naman ho yung intensyon nung MMDA. Huwag niyo na lang banggitin yung pangalan niyo, tsaka blurry naman ang mukha niyo. Sana ho, mag-isip po, huwag ho natin ipakita sa public o sa mga kabataan na yung mentality natin iba. Kailangan ang mentality natin positive, kung saan mas mabuti. Doon ho dapat ang maging mentalidad para sa next generation ho, ma-adapt nila yung mga positive kung ano dapat ang isipin, hindi yung negative thinking para sa kapwa. Tinapik ko lang ito dahil ito yung latest na news dito sa social media. At sana ho matuto tayo lahat. Salamat po.